for me today because I am celebrating my anniversary as a deacon. 13 years ago today, I was ordained in the Sacred Order of Deacons. 13 years na po ang pagseserbisyo sa altar, sa lamesa ng ating Panginoon. Your prayer means a lot. Ito po ang nakakapagpalakas din sa akin, ang pagpatuloy ko aking paglilingkod sa inyo at sa Diyos. Mga kapatid, muling paalaala, huwag mong sasabihin na buti nga may masamang nangyari sa kanya. Isang palatandaan na ikaw ay naiinggit. Kapag ikaw ay naiinggit, malayo ka sa karya ng Diyos. Pinakamasamang emosyon ng ating buhay ay inggit. Ang mga inggit ay hindi pinagpapala. Imbis na sabihin mo, buti nga siya'y nagkaroon ng problema. Tingnan mo yung mabuti sa iyong buhay. Bago ka mainggit sa iba, sabihin mo, buti nga ako buhay pa ako. Buti pa nga ako malusog ako. Buti pa nga ako nakakakita ako kahit walang pera. Buti pa nga ako ang babait ng aking mga anak kahit na marami akong problema. So, kung sasabihin na, buti nga sa'yo, ganyan ang nangyari sa'yo. Mabuti ang aking buhay, salamat po Panginoon, mawawala ang iyong inggit. And also remember these 3 F's so that you won't have any time being envious to other people. Focus on yourself. Try to become better every day. Focus on your dreams. Kaya walang nangyayari sa'yo kasi hindi ka nagtsatsaga, hindi mo binibigyan ng oras at panahon, makamtan mong yung mga pangarap. And focus on God means pray. Palaging magdasal. Pag naiinggit ka na, pag tinitignan mo yung wala sa'yo, magdasal ka, papakita ng Diyos, ano yung mga biyayang tinanggap mo. Pagdasal po natin, mga kapatid, mabawasan ang mga taong naiinggit para naman mas gumanda at sumaya ang buhay natin dito sa mundo. Dahil habang may naiinggit, may galit, at habang may galit, may maninira sa iyo. Sumayin niyo ang Panginoon.